Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon itinaas sa Alert Level 3. Libu-libong residente inilikas sa pagsabog ng bulkan. Libreng sakay ngayong holiday rush pinag-aaralan ng DOTR. Pagbibigay ng regalong cash sa Pasko, hinihikayat na gawin na lamang digital. NBI nais dumalo si VP Sara sa investigasyon ukol sa banta niya laban kay PBBM. Peking PWD-ID kabilang sa tax evasion ayon sa BIR. Manila to Paris flight muling magbabalik pagkatapos ng 2 dekada. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. 6 na rehiyon sa bansa ang kasalukuyang tumataas ang bilang ng kaso ng influenza-like illness o ILI nitong nagdaang linggo ayon sa Department of Health. Ang ILI ay mga nakakahawang sakit na sanhi ng iba't ibang virus o mikrobyo na nagdudulot ng infeksyon sa ilong, lalamunan o baga. Ang mga kaso ay naitala sa 6 na rehiyon kabilang ang Cordillera, Bicol, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Bangsamoro Region. Sa ulat ng DOH, naitalang umabot sa 1,445 ang kaso sa mga naturang rehiyon magmula ika-3 hanggang huling araw ng Nobyembre. Dakong 3:00 ng hapon nang sumabog ang Bulkang Kanlaon na tumagal ng 3 minuto at 55 segundo nitong Lunes, ika-9 ng Disyembre. Kasabay ng pagputok, nagbuga ito ng plume na aabot sa 4,000 metro ang taas patungong Kanluran, Timog Kanluran. Bukod rito, naiulat rin ang pagbalot ng ashfall, amoy ng asupre at pyroclastic density current o mga mapanganib na gas, abo at pira-pirasong bato sa mga lokalidad na malapit sa bulkan. Dahil rito, nagpasya ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na itaas sa Alert Level 3 o Magmatic Unrest ang Bulkang Kanlaon. Sa tala ng Department of National Defense, nasa higit kumulang 87,000 na katao ang agad na inilikas sa pagsabog ng bulkan. Naghahanda na ang Philippine Coast Guard o PCG na masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero sa mga pantalan dahil magiging heightened alert ang estado nito ngayong holiday season. Hangad ng PCG ang ligtas na biyahe ngayong Kapaskuhan, kaya't hindi lamang sa mga pantalan at ferry terminal ang gagawin nitong pagbabantay, kundi pati na rin sa mga paboritong pasyalan gaya ng beach. Itataguyo din ng ahensya ang medical team para tugunan ang agarang medikal na atensyon. Papayagan ng idaos ang tradisyonal na simbang gabi kahit sa mga opisina at iba pang lugar kung ito ay aprobado ng Archdiocese of Manila. Ito ay alinsunod sa circular na inilathala ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na tumatalakay sa mga alituntunin sa gaganaping 9 na araw na misa ng nobena mula sa ika-16 hanggang bisperas ng Pasko. Samantala, papayagan lamang na isagawa ang misa sa mga simbahan, dambana at chaplaincy ng mga parokya, maliban na lamang kung binigyan ng pahintulot ng Arsobispo ng Maynila na magdaos ng misa sa iba pang mga lugar. Ngayong holiday rush ay tinitingnan ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad na magkaroon ng libreng sakay para sa mga biyahero. Ang libreng sakay na pinag-aaralan ay ang shuttle service mula sa mga istasyon ng tren na magtutungo sa mga mall. Tugon naman ng LTFRB sa libreng sakay na plano ng DOTR ay handa sila mag-issue ng special permits para rito.
Hinihimok ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga Pinoy na gawin na lamang electronic cash o e-cash sa halip na pisikal na salapi ang pagbibigay ng aginaldo ngayong Kapaskuhan. Payag ng Bangko Sentral, karaniwang tumataas ang demand sa bagong salaping papel at barya tuwing Kapaskuhan. Kaya hinihimok ng BSP na gawing digital ang pagbibigay ng salapi dahil maliban sa mas convenient, nagtatatag ito ng mas inklusibong ekonomiya sa bansa. Idineklara na ng Commission on Elections o COMELEC na nasa 66 na kandidato ang maglalaban-laban sa 12 posisyon sa pagkasenador sa Mayo 2025 elections. Inaasahang maipapakilala ang mga kandidatong ito sa susunod na linggo. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, makikita ang mga pangalan ng mga senatorial aspirants sa balota na naka-alphabetical order. 66 sa 183 lamang ang napasama sa opisyal na listahan ng COMELEC na tumatakbo bilang senador, habang 117 rito ang idineklarang nuisance candidates. Susunod sa News Force. Representative Janet Garin sinisisi ang DOH Chief ng Administrasyong Duterte sa 7 million expired COVID-19 vaccines. Umano'y mataas na surge fee sa Grab, iimbestigahan ng Senado. Uniporme ng pulis na ginawang costume, iniimbestigahan na ng PNP matapos mag-viral. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hinimok si Vice President Sara Duterte na dumalo sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y death threat laban kay Pangulong Marcos Jr. Ngunit 2 beses na siyang hindi sumipot. Ayon kay Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, mahalaga para sa Vice-Presidente na linisin ang kanyang pangalan at opisina. Isinusulong naman ng mga mambabatas ang regulasyon sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod ng ulat na 405 na benepisyaryo nito ang walang birth records batay sa PSA. Sinisisi ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang hepe ng Department of Health noong Administrasyong Duterte sa hindi nagamit na ngayoy expired COVID-19 vaccines na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa inilabas na ulat ng Commission on Audit, nasa 11 bilyong pisong halaga ng gamot at medical supplies, kabilang ang higit 7 milyong COVID-19 vaccines ang nahayaang na-expire at hindi nagamit. Ayon kay Representative Garin, ang nangyari ay dahil sa mahinang pamumuno noong nagdaang administrasyon. Inanunsyo ng Department of Health o DOH nitong Lunes na handa na ang district at provincial health facilities sa buong bansa para sa emergency na serbisyong medikal sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon kay DOH Assistant Secretary and Spokesperson Albert Domingo, ang sektor ay naghahanda na para sa Code White Alert. Upang maiwasan ng mga pinsala at aksidente mula sa paputok sa pagtatapos ng taon, pinaalalahanan niya ang publiko na sa halip na bumili at magsindi ng sariling paputok sa bahay, manood na lamang ng community fireworks sa kani-kanilang lugar. Inihayag ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act No. 7277 na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga lehitimong persons with disabilities o PWDs laban sa paggamit at pagbebenta ng pekeng PWD IDs.
Lunes. Sa ilalim ng batas, ang paggamit ng peking PWD ID ay isang paglabag na maaaring magresulta sa pagkakakulong, multa at pagbawi ng mga benepisyo ng negosyo. Makikipagtulungan ng BIR sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapalakas ang enforcement at masigurong ang mga benepisyo ng batas ay hindi naaabuso. Naisimbestigahan ng Senado ang umano'y mataas na paniningil ng surge fee ng ride-hailing app na Grab. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ngayong panahon na ng Kapaskuhan, nakatakdang imbestigahan ng Senado ang umano'y mahal na singil ng surge fee ng ride-hailing app na Grab. Sa susunod na linggo, sisilipin ng Senado ang inirereklamong price surge sa naturang aplikasyon. Ayon sa isinasagawang investigasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, lumalabas na mataas ang nagiging singil nito base sa algorithm at formula ng app. Kaya naman sinabi ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na gawing uniform na lang ang rate o di kaya naman ay bawasan ng 50% ang surge fees. Kung mapatunayan man na hindi makatarungan ang singil ng Grab, maaaring kansilahin ng LTFRB ang permit nito at pagmultahin pa. Depensa naman ng Grab, karamihan sa mga surge fee ay napupunta umano sa mga driver. 80% umano ang kabuwang kita dito ng mga driver na aniya panghihikayat din ito ng kumpanya para bumiyahe sa kabila ng traffic tuwing rush hour. Ngunit paglilinaw naman ng Grab, handa naman itong sumunod sa kung anong desisyon ng LTFRB. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Inabisuhan ng mga turista na bantayan ng mga local advisories at umiwas munang mag-travel sa mga lugar na apektado ng ashfall kasunod ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sa abisong inihayag ng Department of Tourism o DOT, bilang pag-iingat, sinuspinde nito ang trekking, swimming, pagbisita sa mga farm sites at day tour sa mga lugar na apektado ng ashfall gaya ng La Castellana, La Carlota City, Bago City at Murcia ng Negros Occidental at Canlaon City ng Negros Oriental. Kabilang din sa mga pansamantalang sinarado ang ibang mga tourist attractions na malapit o nasa 6 na kilometrong permanent danger zone. Matapos na mag-viral online ang pagsuot ng uniforme ng pulis bilang costume sa isang Christmas party, ay nabahala ang Philippine National Police o PNP dahil labag ito sa batas. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang isang dayuhan na nagsuot ng uniforme ng pulis sa Christmas party. Ito'y matapos mag-viral sa social media ang nangyaring kaganapan kung saan binigyang diin ng PNP na hindi maaaring suotin ang uniforme ng pulis ng hindi otorisado. Napag-alaman din na mayroon pang patch ng PNP Special Action Force ang nasabing uniforme ng dayuhan, kaya't iimbestigahan din ang pinagmulan nito kung saan nanggaling o isang pulis ba ang nagpahiram. Dahil pagpapaliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi kasama ang mga patch sa pagbili ng uniforme dahil iba-iba ang unit na kinalalagyan ng mga pulis. Pagpapaalala pa niya, ang pagsuot ng uniforme ng pulis ng hindi otorisado ay haharap sa kaso sa ilalim ng Revised Penal Code Article 179. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Ipinagdiriwang ng Department of Tourism noong 8 ng Disyembre ang makasaysayang pagbabalik ng Air France na may direktang Manila to Paris flight matapos ang 2 dekada. Ang pagbabalik ng biyaheng Manila to Paris ay inaasahang mapalakas ang turismo, kalakalan at palitan ng kultura ng dalawang bansa. Bagong ruta ang 10,700 km distance ng Manila at Paris sa 14 hanggang 15 oras na lamang na magbibigay sa mga manlalakbay ng mas maluwag at tuloy-tuloy na biyahe. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon.
Sa ulo ng mga balita. Bulkang Kanlaon itinaas sa Alert Level 3. Libu-libong residente inilikas sa pagsabog ng bulkan. Libreng sakay ngayong holiday rush pinag-aaralan ng DOTR. Pagbibigay ng regalong cash sa Pasko, hinihikayat na gawin na lamang digital. NBI nais dumalo si VP Sara sa investigasyon ukol sa banta niya laban kay PBBM. Peking PWD-ID kabilang sa tax evasion ayon sa BIR. Manila to Paris flight muling magbabalik pagkatapos ng 2 dekada. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force. At yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.